Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Nung pinanonood ko yung sabi ko, tangina, walang paninindigan tong animal na to. Dalawa yun. Isang lalaki at isang babae. Yung lalaki sa Bisaya, yung babae hindi ko. Tagalog ho yung kanyang lengguwahe. Pinapaliwanag niya doon. Ganon ka ano? Walang niya na ho talaga dito sa bayan natin. Ano? Talagang grabe na ho ka-animal itong mga politiko natin. Nakaka-iritasyo ho mga kababayan. Hindi naman ho nila pera yun eh. Yun ho ang matindi dyan. Hindi ho nila pera yun. Pera natin yun. Taxpayers money yun eh. Kaya tapos, bakit sila ang nagdidesisyon kung kanino ibibigay? Okay lang sana kung you're there to represent real voice of the people. Sabihin na natin eh, yun talagang ikaw ay binigyan ng alam mo yung kapangyarihan ng taong bayan na ikaw ang maglagay dito ng ano, pero sa tamang paraan, di ba? Pero hindi ho sa tamang paraan ang ginagawa nila. Namumulitika sila. Ibig sabihin, kung ikaw ay kaalyado, kung ikaw ay pumapayag sa kanilang kagustuhan, ikaw ay mabibigyan ng tulong. Ito pang mga walang bayag na mga congressman ito. Bakit nyo kailangan parang isang kalang yung mga constituent ninyo? Diba? Bakit nyo meron pa nagsabi, hindi, ako na lang ang tumanggap ng kritisismo, ulul, hindi kritisismo, tinanggap mo. Baka yung 150 million na tinanggap mo, wag na tayo. Ang inalukuhan na ito eh. Ba't ko nasabi? Ito. Pansinin nyo sa news Although hindi lumabas ito sa ibang bayarang mainstream media, sa ibang mga prostitute na media. May mga humabol na congressman na pumirma. May big sabihin, so hindi lang pala 200 plus yung ano. Talagang marami pa umabol ng mga kongresista. And yet, kung papansinin mo, logic says, hindi mo na kailangan yun. Yung mga pumirma na yun, hindi na kailangan yun dahil, ano na eh, impeach na eh. Bakit humabol pa? Impeach na ho sa Kamara ho si BP Sara Duterte. Hindi mo na kailangan humabol pa. Bakit kayo humabol? Humabol ba kayo dahil sa meron kayong matatanggap? Tama, mali. Diba ho? Ganun lang kasimple ho yun. Kung wala na kayong matatanggap, hindi na kayo hahabol. Why? It won't change anything. It is already being impeached. Hindi na kailangan kayong humabol. Bakit kayo humabol? Para sabihin na, hindi, maraming kami talagang nagdidesisyon i-impeach si BP Sara. Ulul. Yan ang masasabi ko sa inyo, ulul.
Kaya nyo ginawa yan dahil di umano yung alleged 150 million. Bagay, tangina, pwede ka ng pagbuhay masaya, no? Mayaman. Kaya lang, may mga nagsasabing, bakit? Paanat ba? Mayayaman naman na yun. Ba't kailangan ng 150 million? Yung ano doon, mag-ina pa. Diba? Mag-ina pa yun. Parehong mayaman yun. Mga sapatos nun, mga bag nun, Hermes, relo, pati. Mga ganyang mayaman talaga yun. Diba? Sobrang yaman. Ba't kailangan pa? Ay, di totoo yung mga 50 million. Yung isa doon, puro construction. Kaya hindi na kailangan ng pera. Hindi ho. Tandaan nyo ito. Ang taong greedy, yung mga mayayaman, walang ano yan, hindi ko lahat na mayaman greedy. Pero yung mga mayamang greedy, walang kapahingahan yan. Pagdating sa pagnanakaw, walang kapahingahan yan pagdating sa pagiging greedy nila. They are so greedy, no matter what. Kahit sabihin mo 1 milyon lang yun, gagawin nila yun. Kasi nga, greed eh. Yan yung Pharaoh's Principle. Alam niyo yung Pharaoh's Principle? Diba nung panahon na kinakausap ni Moises yung Pharaoh para palayain ng Israel? Magtataka ka dun. Bakit kahit sobrang nakapitong, I think, correct me if I'm wrong, nakailang plague na, sabihin sumpa o hindi sumpa ang tawag sa Tagalog plague, basta yung parang matinding parusa na nanggagaling sa Diyos. Bakit tumigas pa rin ang puso nitong mga animal na to, itong Pharaoh na ito? Kasi nga, because of his sin, diba? God hardened his heart so that it will be revealed someday na ito yung tao na ito. May ganun pagkakataon pagka ikaw ay naging callous heart na, papahintulutan ng Panginoon yun so that bumagsak ka and eventually ma-realize mo na you need God. But not all na bumabagsak would realize. Dalawa nangyayari dyan. Pag bumagsak ka, you're gonna get bitter or you're gonna get better. Ganun lang kasimple. Bakit bitter? Magtatampo ka, magagalit ka sa Diyos, sasabihin mo, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganito? Pinarusaan ako sa dami-dami ng taong dapat parusahan at masasama. Hindi ako dapat ito. Yung mga ganun tayong eksena. Or, you will get better. Ano yun? You repent on your sin. Diba? Ano ibig sabihin lang nun? Yun yung prinsipyo na habang nagkakasala ka, itong mga congressman natin, itong mga magnanakaw nating congressman, tingnan ninyo, bandang dulo sa kanilang bago sila mamatay, tsaka lang nila marirealize all the money that they have, they acquired through stealing, all the money that they steal through corruption, baliwala lang. Doon yun na marirealize yun pag malapit na silang mamatay. Yung iba dyan, kinakatok na puso. Yung iba po dyan ay kinakatok na ng puso ng Diyos. Pero yung iba dyan, ayaw pa rin. Ang mahirap nga po dyan yung ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa kanyang sariling kapakinabangan. Diba, Bishop? May mga ganyan. Huwag kayong mag-alala. Nasusulat naman po yan. Huwag na ho kayo magtaka. Meron talaga mga gagamit sa Diyos para sa sarili nila hong pakinabang. Na kasi nasusulat na yan that there will be false prophet. Yung bishop na yun, false prophet yan. Asahan nyo yun. Walang ganyang matinong bishop. Pangalawa, nasusulat din yan, di ba? Yung hindi lahat na tumatawag na Lord, Lord will be saved. O Lord, Lord are true. Sa matter of fact,
Nung bumunta ang Panginoon, no, ang Panginoon Jesus noon, ang talagang binanatan niya, kung meron mang talagang masasabi mo binanatan niya, yung mga Pariseyo, Saduseyo, yung mga memorize ang Old Testament. Yan, oh. Bakit? Oh? Dahil mga hipokrito tulad nitong bishop nito. Pagpasensya nyo na, ito munang cookie sa Starbucks sa kakainin ko. Wala kasing cookie ni Mocha dito. Nandun si Mocha sa ano. Tikman nga natin kung masarap itong cookie ng Starbucks. Commercial muna. Mas masarap rin yung cookie ni Mocha. Mga District 3, napakaswerte ninyo, ha? Nandyan ang cookie ni Mocha. Ano ba kasi ang cookie ni Mocha niyan? Alam niyo ba kwento niyang cookie ni Mocha? Yan po ay nagsisimbolo ng serbisyo, pagmamahal, at sakripisyo. Bakit ko nasabi? Yan cookie ni Mocha noon. Ginawa ni Mocha yan nung panahon na siya po ay nagpe-perform pa sa Mocha Girls. Siya po ay advocate ng cancer awareness. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po dahil sa kanyang nanay. Kaya yung St. Luke's, siya din po naging advocate niya. Buong Mocha Girls, naging advocate po niya. May mga ganyan po kami mga event para ko sa advocacy niya. And may na-meet siyang isang cancer patient na matanda na nanay. Walang panggamot. So ang ginawa niya, tara gawa tayo ng cookie. Kasi magaling daw mag-bake to. So gumawa sila ng cookie. As in, paggawa nila ng cookie, lahat to napupuntas doon sa cancer patient na yun. So yun, nandyan yung serbisyo, malasakit. Kasi ano ho yun sakripisyo ni Mocha. Nagtatrabaho siya, ginagawa niya yung cookie ni Mocha. Tapos binibenta yung cookie ni Mocha. Healthy cookie. Yung panahon na yun. And eventually, sad to say, binawian ng buhay ho itong pinag-aalayan ni Mocha ng cookie. If you would look at that day, you would ask yourself, saan kaya, sayang naman, inimbento pa ni Mocha yung cookie ni Mocha. Sayang naman, ginawa niya pa yun, wala rin palang nangyari. Meron. Maraming natutunan sa buhay ho, yung ginawa ni Mocha sakripisyo sa service na yun doon sa Ale. Kaya nga ngayon, hindi mo natin nakakalain na yung cookie ni Mocha ang sumikat ngayon dyan sa District 3. So yung cookie ni Mocha ay hindi ho yung bastos, ha. Baka kala ng iba, bastos naman yung cookie ni Mocha, hindi ho. Kayaan po ay may simbolo. Simbolo ho yan ng pagmamahal ni Mocha doon sa mga nanay. Malapit po puso ni Mocha sa mga nanay, mga lola. Sabi ko sa inyo, sobrang lapit niya po sa mga yan. Dahil sa kanyang nanay na breast cancer survivor, talagang malapit po siya sa nanay niya, malapit din po siya doon sa mga matatanda talaga. Kaya yung cookie ni Mocha, yung simbolo yan ng serbisyo. Ang swerte ninyo dahil naandyan si Mocha sa District 3. And congratulations sa survey. Ito kakaano ko lang to sa survey. 6 ang mananalong councilor sa District 3. Pang number 3 si Mocha. Di ba? Palakpakan naman dyan. Isang palakpakan na sa baba. Lagyan yung palakpakan. Dito pa rin tayo sa Tokyo. Pinapanood yung mga lakad ng lakad. May isa pa akong kikwento sa inyo. Kunyang, inom lang. Kahapon nga ba yun? Oo, tama, kahapon. Umaten po ako ng parang suporta kay BP Sara Duterte dito sa Tokyo. Diyan kami sa Ueno. Alam nyo, nakakatuwa ako. Nakakataba ng puso itong mga kababayan natin. Kasi yung hindi hubayad, nagpapagawa pa sila talaga na sarili nilang t-shirt, mas binigyan nga ako ni ate. Salamat
So it was really a sacrifice from the OFW here in Japan. Hindi ko matatawag pa ba natin OFW kung residente na. Oo, kasi they're still working. Pero resident na po itong mga ito. Sila po ay gaan-gaan ng buhay. Masarap po buhay dito. Kahit ikaw ay OFW, kahit ikaw ay nagtatrabaho, ramdam mo yung serbisyo ng pamahalaan. Ramdam mo yung magandang hindi lamang po tanawin, kundi serbisyo ng gobyerno. Ramdam mo yung kayusan. Ramdam mo lahat. Masaya ka na. Pwede ka nang manahimik dito. Kasi nga, di ba ako nga, nagpupunta ako dito once a month. Aside from I have business meeting, nagre-relax na rin po ako once a month dito sa Japan. Napaka dito, very relaxing. And yet, itong mga kababayan natin, hindi po sila tumitigil na alahanin yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi po sila tumitigil na suportahan pa rin po yung dapat mamuno. Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila darating ang panahon, this is not their country. Our country is in the Philippines. Let me ask you this. Ito, intense ako eh. Ano puso ko dito? Di nyo ba natatanong sa Panginoon, Lord? Sa dami-dami naman ng pagsisilangan ko dun pa sa Pilipinas. Minsan mapapaganong kayo, let's not be hypocrite. Bakit kaya hindi ako pinanganak na isang Hapon? Bakit kaya hindi ako pinanganak na isang Amerikano? Bakit kaya hindi ako pinanganak na isang Singaporean? Bakit ako pinanganak bilang isang Pilipino? Unless meron sa inyo dito ang binigyan kayo ng choice. Binigyan kayo ng choice ng Panginoon kung saan mo gustong mga isilang. Wala ako, di ba? Tama, mali. Wala. Dalawang ano yan eh. Dalawang bagay yan na hindi mo pwedeng piliin sa iyong kapanganakan. Ganun yun. Kung sino magiging magulang mo. At kung saan bansa ka. Tatlo pala. At kung anong gender mo. Hindi mo pinili yan, tatlo na yan. Kaya wag mo nang baguhin. Tandaan niyo, isaksak niyo sa mga kokote niyo yan. Ha? Hindi niyo pinili yan. So, yan o ibigay ng Diyos. Kaya wag niyo na akong baguhin yan. Kasi pag binago mo yan, para mo sinasabing you do not appreciate God's decision. Okay? So, even if tumira ka na, naging residente ka na, nag-migrate ka na sa ibang bansa, pagbalibalik-tarin mo istorya, Pilipino ka pa rin. Hindi maaalis sa isipan ng tao na you are still a Filipino. Hiting ko, kahit nag-migrate ka na, kahit residente ka na, you are still a Filipino. Whenever people talk to you, especially Gaijin o foreigner, they would still think of you as Filipino. They will not say, you're American because you speak in English, because you're so slang, you're so o kaya pag British, you're so bloody British. Ganun. Hindi. Kahit mag-friends na kanya, wala yan. Ikaw pa rin ay Pilipino. Yan ang itatak mo sa utak mo. Bakit ngayon ikaw inilagay sa Pilipinas? Kasi para ikaw ay may dahilan at ipanalangin, ipaglaban ang Pilipinas. Di ba? Magkakarelate yan yun. O bakit yan ka sa magulang mo? Yan ang una mong mahalin. Because the start of the country is on your house o home. Sa house mo yan. Yan ang una. Baguhin mo ang bahay mo, baguhin mo, ayusin mo pamilya mo. Yan, mababago mo na bayan. Kaya wala akong respeto dun sa mga politiko na ang gulo-gulo ng kanilang pamilya. Paano mo ayusin ang bayan? Hindi ko sinasabi pag hiwalay ka magulo ha. Hindi yun. Meron mang hiwalay dyan na nagbago ng asawa na maayos pa rin ang relasyon sa magulang na sa mga anak. Hindi yun.
Kasi may maraming dahilan eh. Hindi natin alam kung bakit naghihiwalay. Yung iba namatayan na, yung iba naman kataon talagang hindi sila nagkasundo. Alam mo mga kababayan, bakit ko kinikwento ito? Meron akong sasabihin sa inyo. In line with what VP Sara said sa kanyang press briefing reaction doon sa impeachment, ayaw niyang mag-rally na tayo. Ayaw niyang, hindi naman mag-rally, ayaw niya yung magulo. Yun. Ayaw niya ng magulo. Oo, ayaw din niya yung kailangan araw-araw nagtitipon-tipon. Ayaw niya kasi nga, ayaw niyang maistorbo ang ating pamumuhay dahil mahirap na eh. Ayaw na yun, dapat magtrabaho na lang. Kung nandito ka sa Japan, ibang bansa, maaari mo magawa yan kasi mas may pahinga kayo dito. Sa atin, hindi totoo, walang biro ito sa atin. Magtatrabaho ka ng 8 oras, tapos mga 4 to 6 hours ka nasa karsada. So ilang oras na lang matitira sa'yo. Diba? Kunti na lang. Sabi mo na minimum 4 hours. So 8 plus 4, 12. So itutulog mo 8 hours. 2 hours na lang yung mo, ilalagay mo pa sa rally. Yun ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Pero ngunit dapat subali. Itong pwedeng gating gawin. Pag may rally sa atin, sa lugar natin, di ba? Siyempre, rally ang mga mangangampanya, yung mga ulul na mga congressman na yun. Pumunta tayo. Sisigaw natin Duterte. Pag yung congressman na yung, pag yung congressman na pumirma ng impeachment, sigaw natin mga kababayan, Duterte. Duterte. Ipatikim natin sa kanila ang galit natin. Ipatikim natin yung 32 million na bumoto kay VP Sara Duterte. Ipatikim natin yung hagupit natin sa mga ulul na mga congressman na yan. During the campaign, magparamdam tayo sa kanila. Tanggapin natin yung binibigay nila kasi pera nyo yan. Tapos sabay sigaw na Duterte. Duterte. Harap-harapan, hindi naman po kayo makukulong, hindi naman kayo didemanda. Karapatan nyo yan. Karapatan ninyo ng freedom of speech. You are protected under the Bill of Rights. Not to say your grievances, to say your complaint, your critic sa gobyerno. Karapatan nyo yan. Ba? Huwag po tayo matatakot. Ito ang tunay na people power. People power sa mga kampanya ng mga ulol nating mga congressman. Sigaw natin. Sigaw natin na hindi tayo masaya sa kanilang ginawang pagtanggap sa 150 million. Kung meron tayong placard, Duterte, lagay natin. Pag kayo pinaalis, pag kayo hinuli, i-video nyo. Yan ang kapangyarihan natin, social media. Ang kapangyarihan natin nasa cellphone. I-video ninyo. I-send nyo sa aming banateros. I-video ninyo. Di ba? Para maganda ang ating ikaresulta ng ating eleksyon sa 2025. So yung iba dyan na nag-iisip pa, huwag nyo nang isipin, straight PDP na tayo. Straight na. Meron pa namang, I think, binilang ko yun 10 yun kasama sila Attorney Vic. Yung mga guest candidate, 10. Si Pastor Kibuloy, nandyan. Siyempre, number 1 sa akin yun. Kasi alam mo, itong lagi niyong itatanong sa isip niyo. Ito pang kandidatong nangangampanya. Ano na ba ang ginawa niya nung siya ay naging public official? O kung hindi man siya naging politiko pa, ano bang nagawa niya sa kanyang community?
Ano ba ang nagawa niya sa kanyang circle of businesses, ganyan? Tingnan ninyo. Kung wala, bakit niyo iboboto? Ako kasi, halimbawa si Pastor Kibuloy, first time lang tatakbo. Pero ito you know what? Ang dalawang bagay ang nakapagtanto ko dyan. Number one, sobrang, ang ganda ng sapatos nun. Sobrang proven na yung kanyang record. Proven ako. Sobrang proven na yung kanyang record na siya naman talaga ay mahusay pagdating sa management. Tignan mo itsura ng KOJC. Alam mo, KOJC, Glory Mountain, yung Prayer Mountain, sobrang first world, hindi pwedeng tawaging country. First world community. Hindi pa ho ito politiko, ha? Wala pa ho itong pera o tax ng taong bayan. Talagang galing lang po sa pamamahala. Pangalawa, yung serbisyong walang kapalit. Bakit kanyo? It was proven for 6 years of PRRD. Number 1 na tumutulong si Pastor Kibuloy. Tandaan ninyo, yung sortie ni PRRD, aeroplano niya, helicopter niya, lahat ito pahiram ni Pastor Kibuloy during the campaign. So gastos at gastos wise, ang laki ng tulong na hindi ho ito panunumbat Hindi naman ho siya nagsabi. Ito mismong ako po nagsasabi sa inyo. Ang tindi ng tulong sa mga Duterte. Pero tingnan mo, tingnan mo mga kapatid, mga kababayan. 6 na taon na hindi tumanggap ng posisyon. What kind of humility is that? That's the best humility that you could ever ask. Yung ganong klaseng hindi tumanggap ng posisyon. Gugustuhin niya. Very qualified po si Pastor Kibuloy. Antindi. Kita mo nga, may eskwelahan nga siya. May university nga siya. Di ba? Na nagpapagraduate ng lawyers. May taon pa na talagang perfect. 100% kung naging passing. Ganong kalupit ang kanyang nagawa. Imagine that. Could you just imagine that? Diba? He is more than qualified. Kaysa dun sa ibang mga tolonggis dyan. Lalong-lalo na yung vlogger na nag-feeling gustong maging presidential advisor for political affairs. Gago no? Tanginang kapal na mukha, di ka lang graduate, animal ka. O ngayon, napipilitan ka ngayong mag-aral. Pinaaral ka tuloy ng amo mong animal ka. Kasi nga, gusto mong magkaroon ng posisyon, wala ka namang credential. Si pastor talaga may credential pero hindi humingi ng posisyon. At malamang sa malamang tinanong ni Pangulong Duterte kung ano gusto niya. Sabi ko sa inyo, ay ganun talaga ang ating eksena. Kaya masasabi natin talagang may nga itong mga hapon na to. Kaya pala mga millennial. Tingnan nyo, dadaan na mga may kulay yung buhok parang mga anime. Yan na, dadaan na, ayan na. Nagagalit yung mga matatanda dyan pagkapin nyo man. So hanggang dito na lang muna mga batateros Pagka meron po kayong gustong sabihin, i-email nyo lang. Okay. So God bless everyone. I hope to see you soon. Harapin natin ang mga tulonggis niyan sa Pilipinas. Magkita-kita po tayo ulit.